Dahil nga sabi natin dito, si Ahas ay twister. Pwede naman religion magsasabi sila na sila ang daan. Pwede. Sabi ni Jesus, I am the way. Pwede na ilang gayahin na sila din ang daan. Sabi ni Jesus, I am the truth. Sabi din ng mga religion, sila ang katotohanan. Sabi ng mga maraming religion, sila ang katotohanan. Pero I am the life. The truth and the life. Ito yon pag-uusapan natin. Lahat ba na religion may pag-aari ng buhay nilang sarili? Lahat ba na nagsasabi sila ang katotohanan, sila ang daan? Sila rin ba ang may-ari ng buhay? Hindi nila masasabi. Kasi si Jesus Christ, the life. At nakikiambit sila, di ba? Nakikihabag sila sa habag ng Diyos na pag-aari ng buhay. Ito tayo, bubuksan natin. Kung sila yung daan, kaya niyan sabihin. Kung sila yung katotohanan, pwede sila magsabi. Pero hindi ng mga relihiyon ito kayang sabihin na sila ang may-ari ng buhay. Palakpakan natin. Di ba? Kaya mag-isip kayo, kung ikaw ay papasok sa isang religion at gusto mong maligtas, kung gusto mong maligtas, pumasok ka sa isang mga teaching na nagtuturo ng katotohanan. Nagtuturo ng katotohanan. Dahil kung walang Biblia, utos lang yan ng tao. Ngayon, pag-usapan pa natin yung pangatlong kamatayan. Pero sa Biblia kasi, nakalagay lang doon pangalawang kamatayan. Kasi itong flesh, sa atin lang to, flesh, sa makamundo lang to, mamamatay tayo. Hindi ito binigyan ng pansin ng Biblia. Kasi natural ang tao mamamatay. Ang pinakamahalaga na teaching ni Jesus Christ, yung first death, nang una natin binasa na namatay sila, spiritual. And the second death. Itong pangalawa na kamatayan na to sa Romans 6:23, ito yung ating flesh. Pero yung second death, sa Biblia, sa second death sa Biblia, tignan natin. Asan ba ang pangalawang kamatayan sa Biblia? 2015. Ito po ang sinabi. Sabi dito, 2015. Ayan, nakalagay po. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon sa kanila sa judgment day na ito. Sa paghuhukom na, mga kapatid. Paghuhukom. Paghuhukom. Judgment day na. Sabi dito, iniluwa ng mga dagat ang mga patay na naroon sa kanila. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ng kamatayan ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, tandaan natin ha, ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Ito na po, yung tao na hindi talagang born again in spirit and truth, yung tao na hindi nakinig kay Jesus Christ, yung tao na hindi naniwala kay Jesus Christ, una patay sila. Pangalawa, may kamatayan pa sila. Ang sino man hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Ito po yung second death. Na kapag hindi ka talaga sa Diyos naniwala, hindi ka born again Christian, ay meron kang second death. Ito ay ang pangalawang kamatayan na hindi na natatapos ang punishment, everlasting punishment. The second death ay you will cast out to the lake of fire right away. At ang sinabi po dito, ayan, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na apoy at may asupre, at ito ang pangalawang kamatayan. Ayun, the second death, ito ang pangalawang kamatayan. Yun na yun ha. Ang unang death natin, kamatayan natin, spiritual, sa nagsimula nung sinuway ni Eva, ang utos ng Diyos. At nung nagpatuloy ang kasalanan at hindi ka na born again, hindi mo tinanggap si Jesus Christ, ito yung second death mo. Itatapon ka sa lawa ng apoy na naglalab-gablab, at yun ay pangalawang kamatayan. Brothers and sisters, may naintindihan na po ba tayo? May naunawaan na po ba tayo na kailangan mong ma-born again? At si Jesus Christ only, siya lang po talaga
ang dapat nating tanggapin upang tayo ay mabuhay na muli. Kaya now pa lang dapat mabuhay ka na nang hindi ka maparusahan sa apoy ng impyerno na naglalagablab. At titignan natin kung ano ang kalagayan ng mga tao na mapupunta sa impyerno. Sabi dito, ang mga tao na mapupunta sa impyerno ay ito. Sabi nila, sabi dito. Ba? Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel ay hihiwalay ang masasama sa matutuwid at ihahagis ang masasama sa naglagablab na apoy. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Magngangalit, dooy mananangis, magngangalit ang kanilang ngipin. Sa judgment day na ito, wala ng pag-asa, wala ng paraan, wala ng second chance, hindi ka na mabibigyan ng pag-asa, kapatid. Kaya sinasabi, magngangalit ang ngipin mo sa hirap, sa hirap, sa hirap, kasi yung sinasabi natin na ang kaluluwa na ito, na wala ng flesh, kasi binigyan na natin ng magandang libingan ang ating kamatayan dito, pinakukit-kukitan pa natin ng mga ginto, ang mga libingan, binigyan pa natin ng magagandang bulaklak, ang ating libingan, pero yung kaluluwa natin ay mapupunta sa naglagaglab na apoy, at kung paano ka ngayon sumisigaw, yun din ang sigaw mo doon. Kung paano ka ngayon nagngangalit ang ngipin, kung nahihirapan ka, yun ka rin mahihirapan doon. Kasi si Lord ang bahala kung anong ilalagay sa iyo ng mga katawan, doon ilalagay doon ni Lord sa iyo. Si Lord ang nakakaalam. No? Kung mabasahin pa natin ang mga Biblia sa 2 Corinto, meron dyan katawan na doon. No? Mga kapatid, so paano mo ngayon naririnig ang boses ko? Kung paano mo naririnig ang boses mo, yan ka hihiyaw, magmamakaawa, iiyak, dagat-dagatang apoy na nakikita mo. Sino kaya ang pwedeng magligtas sa iyo? Sino kaya ang pwedeng tulong sa iyo? Sino kaya? Di ba sisigaw ka? Magngangalit ang ngipin, iiyak ka. Bakit? Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. Naparusahan ka na. The last destination is death punishment. The second death. The last destination. Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa doon. Kaya, mga kapatid, born again, para muling makabalik ka sa Diyos. Kailangan mo ma-born again. Hindi mo kailangan ng relihiyon. Sabi dito sa John 14:2. Sabi na, John 14:2, sabi ni Jesus. Si Jesus ang nagsabi nito. Tignan natin, Jesus only. Sabi niya, ay, katagal naman. John 14:2. Ayan. Tignan natin. Subong. Sabi dito. There are many rooms. Sabi dito. There are many rooms in my Father's house. I am going to prepare a place for you. Tiro mo, sabi ni Jesus. Ngayon pala. Kasi si Jesus nangako na siya muling babalik. At ang mga Kristiyano na totoong naglilingkod sa Kanya ay Kanyang kukuhanin. Pero saan niya yung si Lord Jesus Christ? Sabi niya, in my Father's room, many mansions, I have prepared place for you. So, diba? I would not tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself so that you will be where I am. Kung saan daw siya naroon, dapat naroon din tayo. Imaginein po ninyo kung gaano tayo kamahal ni Lord Jesus Christ. Kung gaano ng Diyos kamahal tayo, brothers and sisters. It's not too late for you. Back to Jesus, to be born again in spirit and truth. Accept Jesus as your Lord and Savior, because Jesus only can pay our sins. Jesus only paid it all. Lahat na sala natin na hindi natin mabayaran. Kaya Jesus come to the world to save mankind.
Di ba? Hindi siya nagpunta dito upang hanapin ang mga matuwid na. Nagpunta si Lord Jesus dito upang hanapin ang mga taong makakasalanan at gusto ni Lord, ma-born again ka. Sabi niya, lahat kayo dapat ma-born again. Kung si Lord Jesus Christ ang may-ari ng buhay mo, dapat ka ma-born again. Kung naniniwala ka na ikaw ay likha ng Diyos, dapat maniwala ka dahil buhay ka. Maniniwala ka na si Lord Jesus ang naglikha sa iyo, ang Diyos ang naglikha sa iyo. Dapat maniwala ka na dapat kang ma-born again. Dahil kahit ikaw magsabi na may relihiyon ka, kahit magsabi ka na may relihiyon ka, ang ganda naman ang relihiyon ninyo. Kahit magsabi ka na maayos na ang inyong kinatatayuan sa relihiyon mo, Jesus Christ only, dapat mong paniwalaan. Dahil kung hindi ka dadaan talaga kay Jesus Christ, kahit ilang taon ka na sa simbahan mo, kahit nagtanda ka na sa simbahan mo, relihiyon mo, kung hindi mo naunawaan ang pagiging born again, kasi si Jesus Christ lang ang nagturo nito, kailangan mo siya sa atin ang katuroan ni Jesus Christ, kasi dadaan ka talaga kay Jesus Christ. Ang puno, hindi siya lalago kung walang ugat na nagsusupply. So, sino ang ugat na nagsusupply sa atin? Sabi ng Lord Jesus, I am the vine, the true vine, and you are the branches. Ang ating totoong puno, ang root ng katuruan ay kay Jesus Christ. Bago ka magsabi na Kristiyano ka, na born again ka ba? Kasi, kung hindi ka na born again, walang saysay ang pag-Kristyanuhan mo. Kapatid, kailangan mong ma-born again. Dahil sabi ng ating Panginoon, lahat kayo dapat ma-born again. Iglesia ka man, saksi ka man ni Jehovah, or Muslim ka man, or Mormons ka man, or ano pa man religion ang dala-dala mo. Isa lang ang may batas. Yung Diyos na nagmay-ari din ng buhay mo. Sabi niya, kailangan mong ma-born again lahat kayo. God bless everyone. Bye-bye. Sana naintindihan natin. The second death ay ang pangalawang kamatayan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.